yun, be, hindi lang sigaw ang aabutin mo sa akin. Bibigwasan talaga. Bibigwasan talaga kita. Ang nagpa-resign daw kay IC ay si Lord. Porque ba maganda siya tapos si Skasta. Ewan mag-talk. Parang iba parang, ay good luck good luck. Sana magtagal kayo. Happy ako kung sakasakali mang magkaroon na ng bagong love life si Catherine at si Daniel. And I guess for the fans, tanggapin nyo na. Tanggapin nyo na. Huwag na kayong magalit kung sino man yung bago nila. Alam ko, mahirap mag-move on. Ganun talaga eh. Diba? Kakalakihan natin yung mga bagay-bagay na yan. And sometimes yung mga bagay na sinubaybayan mo growing up, sometimes hindi yan lahat nakaka-next level na hanggang pagtanda natin, yun pa rin yun. I think nakakakuha na ng resibo yung mga tao with Daniel Padilla and Kyla Estrada relationship. Kasi nakikita na sila. And even nung Halloween, parang matchy-matchy yung Halloween costume nila. Happy for you guys. And for Catherine, kung meron man, okay lang Kat, labas mo na yan. Akala mo naman talaga close kami ni Kat. Okay lang Kat, sige go, ilaban mo na yan. Para ano, pare-pareho na tayo mag-move on. Same with Jadine, diba? That's how it is, guys. Ganun talaga. Nag-confess daw si May ng feelings niya kay Alden. Inawa ko sa kanya, pero hindi siya nanligaw. Walang ganon. I guess sa buhay, importante din talaga na makuha natin yung closure na hinahanap natin. Kasi hanggang ngayon, ang daming hindi matahimik na si Maine and si Alden pa din daw talaga ang endgame. At least, diba, sinabi na ni Maine, nag-confess siya ng feelings, nagustuhan talaga niya si Alden. Si Alden lang ang may ayaw. Well, hindi naman siya direktang tinanggihan. Sinabi lang na, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo yung nararamdaman ko kasi baka mawala yung magic. Teka, ha? Ano ba? Kahit ako nung pinapanood ko sila, parang at some point, naisip ko na, sana sila na lang kasi bagay sila. Kasi yung pala, hindi talaga pwede. I think ang takeaway natin doon, sa buhay importanteng matapang ka. Matapang kang magsabi ng feelings mo na, alam mo, gusto kita eh. Gusto kita. Ano ba? Ano ba nararamdaman mo sa akin? Diba? Ganun dapat. Bakit? Kasi pag hindi ka matapang enough para ipagtapat ang feelings mo, what? Ang ending siya pala, kaibigan lang ang tingin sa'yo. May babasahin ako, dali. Isinusulat ko ito dahil kailangan mong malaman kung gaano ako labis na nagsisisi sa pagtataksil ko, sa tiwala mo, at sa labis na pananakit ko sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Meiko Montefort. Kapalaw mo ka! Oh my God! Sorry. Ano sinabi ko sa inyo? Ano sinabi ko? Once a cheater, always a cheater! Ay nako, ewan ko kung anong susunod na gagawin ni Meiko, no? Kung patatawarin niya pa ulit ito. Pero parang wala na eh. Kasi parang nakita ko talagang galit na galit siya dun sa video. Kinain mo ba? Ay, bakit hindi mo kakainin na kita? Na ano nga ako eh, parang nung una, sorry nung una akala ko content lang ba to? Kasi kung ako yun, be, hindi lang sigaw ang aabutin mo sa akin. Bibigwasan talaga. Bibigwasan talaga kita. Binigay ko lahat sa'yo, diba? Yung lahat ng hindi naman niya sinusumbat yon, pero just to make that person realize, ang dami kong binigay sa'yo. Tapos eto ka, mambababae ka ulit. Pagkatapos kita tanggapin, pinatawad kita. Siguro in this lifetime, isa to sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Hindi ko kayang maintindihan. Like, paano mo nagagawa? Paano mo nasisikmura? Paano ka nakakatulog sa gabi na meron kang katabi, ayan yung karelasyon mo, tapos meron kang pinachorba outside that relationship? Diba? Kaya nga dun sa video, tinatanong nung girl, nung asawang babae. So, habang nakikipagjugyugat ka sa iba, hindi mo man lang ako naiisip? Habang may kasama kang iba, nagpapakasarap ka, nagpapakasaya ka dyan, hindi mo ba naiisip yung totoong karelasyon mo? Hindi ba? Hindi. Tsaka isa pa, ito pa ha. Nung tinitingnan ko yung ano niya, yung asawa niya, sa mukha mong yan, paano mo nagawa? Napaka-judgmental ninyo porque ang stories ni Bini Joanna at ni Skastakli ay matchy-matchy. Iniisip na nila agad na, alam mo kung magkasama sila, nag-out of town kaya sila. Hala, baka sila na. Napaka-chismosa nyo talaga. Chismosa pa rin sa 2026. Porque ba maganda siya tapos si Skasta. Ewan mag-talk. Baka may project lang, may collab lang. Kayo talaga. 2026 na, huwag na tayo masyadong tumingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Minsan, alam nyo, hindi masyadong maganda yung panlabas, pero okay naman sa pangloob.
Sabi nga nila sa mga lalaki, funny is the new pogi. Bakit natin pipiliting maghanap ng gwapo? Lolokohin lang naman tayo. Hanap tayo ng gwapo na gwapo din naman ang gusto. Ang dami namang pangit dyan. Sabihin nyo, napakamapanlait ko naman. Pero wala namang masama. Again, ako lagi kong sinasabi, hindi baling hindi siya ganun kagwapo. Basta matangkad. Ang daming kinilig, ang daming natutuwa kasi nakikita ng tao na parang crush din daw ni Jillian si Eman. Like, you know, kung paano niya tingnan si Eman, mga ganyan. Tapos, obvious naman din kay Jillian na kinikilig siya. Like, ano ka ba? Masyado nga maraming beso, masyadong maraming yakap, maraming hawak. Alam mo, Emma na, unang beses niyo palang nagkita. Iba talaga ang kilig pag nakikita si crush. Ewan ko, bagay ba sila? Hindi ba masyadong maganda si Jillian for What? Baka mabash tayo. Let's just say, pwede natin silang gawan ng telenovela. Parang bagay sila dun sa si girl, mayaman, sikat, she has everything. Tapos, eto si lalaki, simple lang, mula sa payak na pamumuhay ng pamilya niya, tapos magkakakilala sila, tapos magkakagusto, ganong level, langit lupa. Di ba yung usual kwento ng mga telenovela, pwede silang ganun. Bagay, di ba? Pwede naman. If your relationship ends, dapat matapang ka na magsabi dun sa magiging bago ng ex mo na, Uy, good luck sa inyo. Ingatan nyo ang isa't isa. Bagay kayo. ganun. And kung sakali mang sasabihin yun, make sure na it's genuine. It's from the heart. Hindi yung iba kasi parang, ay, good luck ha, good luck. Sana magtagal kayo. May kasama pang, ang pangit. It's giving bitter, di ba? Matuto tayo kay Jack. Nung sila pa ni Barbie, tas sobrang boom nung Maria Clara. Siniship si Barbie at saka si David na sobrang bagay sila. Si Jack, kalma lang, hindi ako magsiselos. Siya yung totoong boyfriend. And at the same time, wala naman tayong balita na nag-aaway sila, nagsiselos siya, or whatsoever. It goes to show na mabuti siyang tao, di ba? That he's nice. Hindi katulad ng pinag-uusapan natin naman, child. Alam niyo na yan. Yung laman ng feed ko, puro si Alvin, tsaka si Sex Bomb, IC. Pinagtapat nila or inamin nila, one of the reason, or actually the main reason kung bakit umalis sa pagiging sex bomb si IC, umalis siya sa ganung trabaho is because change sila ng religion, iba na yung pinaniniwalaan nila, and they think hindi align sa pinaniniwalaan nila yung ganung trabaho. Ang nagpa-resign daw kay IC ay si Lord. Napaisip tuloy ako Lord, papayagan mo rin ba ako mag-resign sa trabaho ko na to kasi pagod na ako. Huwag mo ipipilit sa akin kung ano yung pinaniniwalaan mo. I am definitely not agree with it. Wala talagang mananalo ever kapag pagdating na sa religion yung pag-uusapan. It's very important na yung partner na we will settle with, no, ay yung partner na tugma kayo sa maraming bagay. Iwan mo na yan trabaho mo kasi hindi na yan align sa kung ano man ang pinaniniwalaan natin. Hindi kita susuportahan dyan sa gusto mong gawin kahit pa yan ang pangarap mo. Kung ganun yung magiging partner ko, parang mag-aaway kami. Hindi lang parang, talagang mag-aaway kami. Happy kami kung okay yung relationship ninyo. But syempre tayo, nakikita natin from the outside of the relationship, parang it's very controlling, parang it's very, teka lang, pinagbabawalan mo yung tao to do what she wants to do all because ito na yung, diba? With the things that we are seeing sa buhay natin, we know what to do. Huwag tayong hanap ng ganung partner. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, Mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag